Okay, so pag-usapan natin yung bagong release na Redmi phone. Ito yung Turbo 5 Max. So exclusive po ito sa China. Wala po itong global version. Although hindi natin sure kung magre-release ang Xiaomi ng phone na kagayang-kagaya ng specs nitong Turbo 5 Max. So abangan po natin yan. Sa ngayon, pwede natin ito mabili sa AHH Xiaomi Manila sa tatlong configuration. So itong nandito sa atin ay yung 12256, 22,000 pesos yung presyo. Meron ding 12,512 GB, 25,000 at yung 16,512, 26,800 pesos. I-message nyo na lang sila sa Facebook para sa updated pricing. Meron ding apat na color option itong Turbo 5 Max, white, black, blue, at saka orange. Okay, so unbox natin. So makikita nyo naman, napakasimple lang ng box. Turbo 5 Max, Redmi, Xiaomi Hyper OS, at wala na masyadong makikita. So open na natin agad. So document sleeve yung bubungad sa atin na merong Redmi branding dyan sa gitna. Tapos sa loob niyan, meron tayong SIM ejector pin, documentations, at yung kanyang free case. So check natin yung case. Malamang sa malamang, ganun pa rin naman yung itsura. And yes, ganun nga. Color gray na may pagka-rubber yung texture. Ito na yung ating Turbo 5 Max. Ito yung orange na sinasabi ko. Ayan, may pagka STR orange. Ano siguro itatawag ko dito. Kasi ang ganda talaga ng kulay niya, guys. Lalo na sa personal kasi matte finish. Ayan, tapos smooth yung kanyang texture pero hindi kapitin ng smudges. Hindi rin kapitin ng fingerprint. Sobrang ganda, guys. Tapos medyo may kakapalan siya. Kasi ang laki po ng battery capacity ng phone na to. 9,000 mAh to be exact. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pakita ko muna sa inyo itsura kapag meron ng nakalagay na case. Ayan siya. Maganda pa rin naman. Pero hindi masyadong complement sa isa't isa yung gray tsaka yung orange. So, ewan ko kung paano natin gagawa ng paraan yan. Pero kung gusto ninyo ng, alam nyo yun, minimalist o kaya saktong-sakto lang yung kulay dun sa mismong case na kasama, pwede yung piliin yung black or yung white. Tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So, ang natitira na lang ay yung charger na 100 watts na USB-A yung port, tapos USB-C to USB-A cable. At by the way, bago ako makalimutan, maraming salamat sa AHH Xiaomi Manila sa pagkapahiram ng unit na to. Okay, so balik tayo dito sa mismong Turbo 5 Max. So doon muna tayo sa design. So meron tong IP68, IP69K na rating. At pwede ba daw natin tong mailubog sa tubig 2 meters for 30 minutes. So ganun po kaganda yung protection na makukuha natin dito sa phone na to. So hindi lang siya basta matibay, matagal po talaga nating magagamit. Tapos yung fingerprint scanner nito, guys, ay ultrasonic na. So ma-imagine nyo, napakabilis po at napaka-accurate ng kanyang fingerprint scanner. Hindi kagaya ng mga optical fingerprint scanner na nakikita natin sa mga mid-range phones kadalasan. Pero syempre, dahil nga China exclusive itong Turbo 5 Max, tapos dadalhin mo dito sa Philippines, hindi natin may utilize yung 5G connection sa lahat po ng network provider. So yung ginamit ko ulit ay GOMO SIM. So tingnan natin kung kumusta yung speed ng kanyang data connection. Unahin natin yung Google Speed Test. So makikita ninyo na 103.9 Mbps yung kanyang download, 4.17 Mbps naman yung kanyang upload speed. Not bad. Naka 4G plus lang po tayo, so hindi siya kumagat sa 5G connection. So yun yung kailangan po natin tandaan kung sakaling Globe or GOMO SIM po yung gagamitin natin. At ito naman yung kanyang speed sa fast.com, 98 Mbps, 39 Mbps naman yung upload speed. So hindi masyado malayo. So nagkaka-idea tayo na yun talaga yung sagad na speed na pwede nating makuha dito, nasa 100 plus Mbps. At lastly, yung Ookla speed test, 111 Mbps yung download, 10.7 Mbps naman yung upload speed. So hindi na masama, di ba? Pwedeng-pwede na at magagamit na natin talaga yan sa mga media streaming natin, bawa Netflix, ganyan. O kaya kahit dun sa mga Google-based, GPS-based applications like Google Maps, Waze, mga ganyan, maging accurate at malakas naman na po yung connection natin kung ito po yung gagamitin natin sa mga applications na yun. Pero again, para sa karamihan, baka maging deal breaker yung 5G signal na wala dito sa Turbo 5 Max. At para dun sa mga curious, yung haptics po nitong phone na to, sobrang ganda po talaga. May enjoy po natin gamitin, lalo na pag nagka-type tayo, so wag po nating i-off. And by the way, bago ako makalimutan, meron na rin pong pre-installed na screen protector itong phone na to, so talagang gagamitin na lang natin out of the box. So ngayon pag-usapan natin yung sinabi ko kanina na makapal po yung phone na to,
Dahil yan sa 9,000 mAh na battery capacity at isa yan sa nakakot ng attention ko talaga dito sa phone na to. Alam niyo naman ako, napakahilig ko sa mga phone na may magandang battery capacity or battery performance. So again, 9,000 mAh, capable sa 100 watts na fast charging. At tingnan nyo kung ilan yung SOT na nakuha ko dito. 22 hours and 55 minutes, guys. Antindi. So almost 23 hours na. Almost 24 hours na, guys. Ako akong SOT dito sa PCMark. So ganun po katindi yung battery performance ng phone nito. So talagang maasahan natin if ever man na buong maghapon naka-data connection lang tayo, hindi naka-wifi, sigurado po na meron pa tayong matitira na ilang battery percentage pagka-uwi po natin sa bahay. Siguro mga 30 or 20% pagkatapos ng whole day na paggamit sa phone na to. Ngayon, pagdating naman sa charging, dahil nga 100 watts, sa sobrang bilis na guys, hindi nakukuha ng app na ginagamit ko sa pag-test ng charging speed yung actual na charging speed na nakuha ko dito nung charge ko siya. Pero from 17 to 100%, ang sigurado lang ako, less than 1 hour. Okay, pag-usapan natin yung performance. So, naka-HyperOS 3 na tayo dito on top of Android 16. Dimensity 9500S yung kanyang chipset, which is ito yung pinakaunang phone na merong ganyan chipset. LPDDR5X yung RAM at UFS 4.1 naman yung kanyang storage type. Talagang flagship po yung maasahan nating performance dito sa phone na to. Tapos yung Dimensity 9500S na chipset na inilagay dito ng Xiaomi, maliban sa ito yung pinakaunang phone na meron yan, ang equivalent po, para lang magka-idea tayo, ang equivalent ng 9500S sa Snapdragon ay ang 8 Gen 5. So, according yan sa research ko nasa budget-friendly flagship performance. Yun yung sigurong category na papasukin ng phone na to. So, again, ma-imagine po natin na kahit anong application at games iba to natin sa phone na to, kakayanin po talaga. At meron pa tong malaking battery capacity. So talagang wala tayong magiging problem pagdating sa performance. Tapos makikita nyo pa dito sa memory extension or virtual RAM na pwede pa nating dagdagan ng up to 12GB yung kanyang 12GB na physical RAM. Pero syempre gusto na nating malaman kung kumusta yung software support na prinamis ng Xiaomi dito sa Turbo 5 Max. So according again sa na-research ko, aabot daw to guys ng 4 na major Android upgrade. So, aabutin to ng Android 20. Tapos, pagdating naman sa security patches, 5 taon po ibibigay ng Xiaomi. Ganun po kaganda yung maasahan po natin sa phone na to. Hindi lang basta maganda yung specs, hindi lang basta maganda yung battery performance, aalagaan po itong mabuti ng Xiaomi. Ito naman yung Antutu score na nakuha natin nung hindi ko ginamit yung memory extension or virtual RAM. 2,791,429. Pero nung ginamit ko na, naging 3,08,920. So, may advantage po yung kanyang virtual RAM kasi nga UFS 4.1 yung ginamit na storage type. So, kung talagang kailangan natin at hindi pa sapat sa atin yung 12GB na physical RAM anytime, pwede po natin gamitin yung memory extension at hindi tayo mag-aalala na babagal yung phone na to. Pero ang kailangan nyo bantayan dito sa phone na to ay yung kanyang thermals. Although, kung ikukumpara daw sa Snapdragon 8 Gen 5, mas maganda po yung thermal management dito sa Dimensity 9500S. Magkagayon man, kailangan pa rin po nating mag-ingat na wag masyadong matagal yung paggamit dun sa mabibigat na applications kasi iinit po talaga yung phone na to kasi nga nasa flagship performance po yung ibibigay sa atin. At isang patunay dyan ay itong wildlife stress test. So makikita ninyo na although maganda yung kanyang battery consumption kasi 4% lang inabawas sa ating battery. Pero makikita ninyo na nadagdagan tayo ng 19 degrees guys. Ang ganda ng starting natin, 29 degrees pero umabot siya ng 48 degree. So again, ingat po tayo, hinihinay pa rin po tayo sa phone na to. Pero dahil nga matagal po yung software support na ibibigay dito ng Xiaomi, asahan natin na mag-improve naman yung kanyang thermal management. At makikita natin ngayon dito sa Racing Master na sagad po yung graphics natin. At guys, napakaganda ng graphics na na-experience ko dito compared sa ibang mga phones na sagad din naman yung graphic settings, okay din mismo yung graphics or yung gameplay, pero dito sobrang smooth talaga. Siguro mas maiintindihan ninyo kapag sa personal niyo na experience. And maliban sa magandang graphics, makikita ninyo na napaka-smooth din ng gameplay, wala pong hiccups,
walang kahit anong frame drops. At lastly, yung kanyang display, meron tayong 6.83-inch AMOLED 1.5K resolution, 120Hz yung max refresh rate. Aabot ng 3,500 nits yung kanyang peak brightness, kaya may support to sa Dolby Vision, HDR10+, at HDR Vivid. At good news kasi makikita ninyo na yung kanyang Widevine security dito sa Netflix application ay level 1, may support sa Full HD playback resolution, at kagaya nung sabi ko kanina, may support siya sa HDR. So again, hindi lang sa mismong chipset, sa performance, or sa battery, flagship yung ibibigay sa atin na quality, ganun din sa display. Maganda po yung color reproduction ng display nitong phone na to. Again, sa mata ko, accurate siya, pleasing, kaya mag-enjoy tayo sa media streaming. Panghuli naman ay yung kanyang battery. So, meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter na merong OIS, tapos 8 megapixels na ultra-wide, tapos 20 megapixels na selfie camera. Ito yung para sa akin, pinaka-compromise dito sa phone na to. Although maganda yung kanyang main shooter kasi merong OIS, pero wag nating asahan na flagship din ibibigay sa ating quality. Kasi itong phone na to ay nandun talaga sa performance, yung main focus niya. So, ito na lang yung mga sample photos para magkaroon kayo na idea. Okay, so ito naman yung 1080p video recording dito sa selfie camera nitong Redmi Turbo 5 Max. So, ito yung max na video recording sa kanyang selfie camera. 1080p lang. So, hindi tayo makakapag-record dito ng 4K. Yung 4K video recording doon lang sa rear camera. Okay? Mukhang meron naman tayong EIS dito. Medyo stable naman siya kahit gumalaw-galaw ako. Hindi siya ganun kaalog. Pero yun nga, medyo disappointing kasi kaya naman ng ano yan, ng chipset niya yung 4K video recording dito sa selfie camera, pero hindi tayo nabigyan ng ganun. Pero okay guys, ano masasabi niyo sa quality ng kanyang 1080p video recording? Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Redmi Turbo 5 Max. Sa tingin nyo ba sulit yung phone na to bilhin? Comment kayo dyan sa baba. Again, pwede ninyo i-message ang AHH Xiaomi Manila kung sakaling interesado kayo dito sa phone na to. At meron ulit tayong tatlong configuration na pwedeng piliin. Yung ni-review lang natin ngayon ay yung pinakamababa, which is 12 to 56. Pero pwede tayong mamili all the way to 16,512 gigabytes at hindi tayo tutungtong sa 30,000 pesos na price point. 26,800 yung pinakamataas na variant na pwede nating mabili dito sa Turbo 5 Max. So, gusto ko kayo ulit tanungin, sulit ba para sa inyo itong phone na to? Comment lang kayo dyan. And kung ako lang naman yung tatanungin, dalawa lang yung pwedeng maging deal breaker sa atin. Una, yung sinabi ko kanina na 5G connection na wala po dito, lalo na kung ang gamit po natin ay Globe or Gomo SIM. Ang isa pa sa pwede nating maging issue dito, lalo na doon sa mga hindi po advanced user or yung gusto lang ng mga phone na kapag pagka-unbox, gagamitin na lang, wala po itong Google Play Store. Okay? By default. Pero napakadali lang naman pong i-install. Para sa akin, hindi siya problem. Pero baka dun sa ilan, maging issue po sa atin yan. Pero uulitin ko, napakadali lang pong i-install. Puntahan lang natin yung Xiaomi Store or Mi Store. Search lang natin yung Google Play Store. Install lang natin or i-update. Yun na yun. Pwede na tayong mag-install ng mga apps doon mismo sa Google Play Store. Tapos ang isa pa, sa kailangan ninyong tandaan dito, no? May connection pa rin doon sa sinasabi ko kanina na wala pong Google Play Store. Marami pong Chinese apps na pre-install dito. Tapos meron ding mga pop-up message na talagang naka-Chinese apps pa rin. Hindi naman palagi, pero may ilang mga warning messages. Halimbawa, kung mag-install tayo ng third-party application, meron ako napansin na mga Chinese language message. Kaya mga message na ganun yung language nalilitaw po sa atin. Okay? So, hindi naman siya makaka-apekto sa overall experience natin kasi minsan lang naman po talaga yung lilitaw. And case to case naman. Pero para sa akin, mapapalampas ko na kasi hindi naman po mataas yung presyo ng phone na to para sa kanyang specs. Sa totoo lang, napakamura na po niya kung ikukumpara natin dun sa specs, sa performance na makukuha po natin. At lalo na, i-consider natin na hanggang 5 taon yung software support na ibibigay dito ng Xiaomi. Okay? Yun lang naman yung opinion ko. Pero gusto ko rin marinig at malaman yung sa inyo.
So, pakilagay dyan sa comment section. So, yun muna guys, maraming salamat sa AHH Xiaomi Manila sa pagpapahiram ng unit na to. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.